pinakasikat na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Prangkahan. Prangkahan. Mabilis. Matapang. Walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Prangkahan. Prangkahan. Good morning! Good morning, 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 good morning! Good morning, Pilipinas! Good morning, Western Visayas, Banwait, Kalibo, Probinsya, Taclan, maayad-ayad nga agahon kinyo tanan. San mang sulok sa aklan. Pinakikinggan. Kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Nagapangalagad na ang programa Prangkahan 2nd Edition. Sa karon nga adlaw Huwebes, pizza 28 na kita sa bulan sang Agosto dag-on 2025. Ang aton nga pagpangimbitar sa tanan nga mga aklanon siin kaman nga bahin sang kalibutan sa pagpakigbahin na sa karon nga edisyon sang pagpalayag sang programa Prangkahan. Prangkahan. Maulano ng panahon. Malamig ang dupoy-dupoy sang hangin sa kaaga-agahon. Daw sa hindi ka magbangon. Pero silinggan ni kinahanglanon. Sa gihapon ako ang inyo Kasimanwa Carlo Padilla Asturias. Nagapag-imbita sa inyo tanan sa pagpamati na sa aton pagpalayag. Hindi lamang sa radyo kita mabatian. Sa 107.7 Energy FM.
Sa mga nakasubscribe sa Aklan Cable Television, pwede nyo kami mabatian. Channel 3. Kag kung halimbawa gusto nyo nga mangin malupos ang tanan sa inyo pagpamati, pwede ka mo mag-search sa YouTube. Pangitaon nyo lang ang Kasimanwa Kong Aklanon. Pag-click nyo sina, makita nyo na kami. Mabatian. Kag saling gani, makapasakop kamo kay pwede man kamo magpadala sa inyong mga mensahe. Rangkahan. Sa gihapon ako ang inyo Kasimanwa Carlo Padilla, Asturias. Ang silinggani sang akon amigo nga si Mr. Joe Gratias, patakiliron, paatubangon, wala duda ang nawong daw kay Dingdong Dantes. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Rangkahan agad. Ano mga dalag ko nga mga balita nga tutukan ta sa karon nga edisyon sa aton pagpalaya. Ginmando ni Presidente Bongbong Marcos do yung lifestyle check sa tanan nga mga opisyales ang gobyerno. Bangod gani sining natalupangdan nga korupsyon may kaangtanan sa implementasyon sang proyekto sang gobyerno, flood control project. Rayang mando sang presidente hindi lamang para sa mga kongresista, para sa mga senador, hindi lamang sa mga empleyado sang Department of Public Works and Highway, kundi para sa tanan. Basta nagapanrabaho ka sa gobyerno, kinahanglan ang lifestyle check para masayran. Kung balaway ka sang involvement sa rayang nagakatabo nga pagkinawatay sang pundo sang gobyerno. Rangkahan. Sa pihak nga bahin tagaan ta pagtamod ining kongresista nga ginpatay kahapon nga adlaw mga abyan sa Negros Oriental. May ara na nga inisyal nga investigasyon nga ginhimo ang mga otoridad, may kaangtanan sining panibag-o na naman nga pagpamaril sa isa ka kontratista nga ang ginatumbok nga rason diri mga biyan pag inagaway sang gugta. Kaibahan na ang hindi pag-intindihan na sa tunga sang iya sini nga mga kasosyo nga mga kontratista man. Way maghilisogot sa porsyento. Amo gining halambalon basta sa isa ka negosyo gani may ara ka kasosyo. Pag oras gani nga may unsihanay sa partida, duyong masami nga nagakatabo patyanay. Rangkahan. Sa akon barangay, sa barangay Uchando, uso na naman ang pagkinawatay. Nagligat pang bulan ginsugiran ako sang akon nga mga kasimaryo may kaangtanan sining kawatan. Minor de edad. Natiyang ginabiktima niya mga baraka.
Makasulod gani imaw sa baraka nga hindi siya mamutikan, ubos gid niya bit-bit ang tanan nga paninda. Pila ka mga nagapanag-iya sa mga baraka ang nagdangop sa kay Barangay Kapitan na Rining Mabasa, ang Barangay Kapitan sang Barangay Ochando. Si Barangay Kapitan Rining Mabasa naman, ginasugid niya nga kilala na nila kung sino ang responsabling nagapangawat sa mga paninda sa duyong mga baraka nga andang ginpangsulod. Disunod sa kay Barangay Kapitan Rining Mabasa, minor de edad ang imbulbado sa rayang pagkinawatay. Pero ang ginatkatingalahan ko nga away na ginakasuhan kung dapat kasuhan. Para matapna na ining ginahimo na nga pagpanakaw. O kahapon nga adlaw may ara man ginsaka nga panimalay sa Sitio Bato, Barangay Ochando sa New Washington. Nga kung siin ang manakaw nag-agi sa likod nga parte sang panimalay. Kag magsulod na imaw sa balay ang tinago to ni Manang Leia nga kwarta nga nagabalor sang 50,000 pesos kag mga alahas ang tinangay sang manakaw. Prangkahan. Anong balikan ta ni karon diri sa pagpangalagad ta, may arap man iyang puluyan sa Sitio Kuntang at tigin sulod man. Bukon iya panakaw ang plano kundi mahipo kuntan ni gamay nga bao-bao. Ano ning kakatabo sa barangay ta, Kapitan? Ang asawa ko kagabi nagsiling kakon ngang aton washing machine ipasulod ta basi manakaw pa. Sus Mariusip kadalag ko sang ayam nga nagabantay. Prangkahan. Si SB member Kichi Loses, SB member sang Banwait Kalibo duyong magapungko bilang interim president sang League of Municipality Aklan Chapter. Nami ang irit ni SB member Kichi Loses. Apisar nga daw pura rihas ang sensalon ng ara sa iyang ipon. Yang ngirit gidimaw. Kay man ang kahalimbawa board member na. Prangkahan. Di kun ara ka na sa sangguni ang panlalawigan, dapat ipakita mo man nga epektibo ka. Ipakita mo man nga may masarangan ka para magpati man bala ang mga kalibunhon. Kay kadamo na nga mga PCL president ang nagpanerbisyo nga ang kahalimbawa nila daw flower base lang sa sangguni ang panlalawigan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Flower base in the sense nga why man, pirmi lang masiyes. Kung may ara nga ginabutuhan, nagabutar man lang. Liway man lang kita sa may nakita nga nagapartisipar sa mga deliberasyon. Ang ginapaminsar lang at kay miyembro na sang sangguni ang panlalawigan, ti mga 130,000 na ang sweldo kada bulan. Prangkahan. Nag-abot na sa 52 ka mga mayors. Sa bilog nga Pilipinas ang nagpirma, may kaangtanan sining
Panawagan nanda full transparency, accountability, and justice of flood control project. Ining Mayors for Good Governance. Kay bahan na dra si Mayor Jury Sukro nga nagperma. Ang mga Vice Mayor amuman. Si Vice Mayor Philip Kimpo nagpirma man. Nagaupod sa panawagan sa mga Vice Mayor nga dapat may ara nga transparency sa investigasyon nga ginahimo makara angot sa mga flood control projects nga ginimplementar nga natalupang dan puro depektuso ang implementasyon. Prangkahan. Ang problema da sa barangay Kalangkang sa Banwait, Makato, may ara nga gintibag nga dalan sa highway. Madugay na nga panahon nga nagapanawagan ang mga taga Makato nga dapat ariglahon na sang kontraktor ang proyekto. Pero hasta makara ginapabuyan-buyanan sang kontraktor ang pagtrabaho sang proyekto. May mga impormasyon nga nakaabot sa akon mga abyan. Nga duyong kontraktor way na sang plano nga balikan duyong nasambit nga project kay pierde siya sa iya kontrata. Prangkahan. Bantayan nyo kay follow-up ko ni Subong kay check naton sa records sang municipal engineer sang Banwait Makato kung sino ang kontraktor nga nagtrabaho sining project nga ra. Prangkahan. Sa pihak kabahin, ginatutukan ta ining problema sa Banwait, Libakaw. Kaya may ara nga project na sa Libakaw ining 9.7 kilometers nga farm to market road nga ang pundo sini nag-abot sa 261 million pesos. Pundo sang AF2. World Bank ang nagpinans sini nga proyekto mga abyan. May ara nga joint inspection nga ginpatigayon sang nagligad nga Agosto 19 tubtob Agosto 20 sa duyong proyekto nga gintrabaho ni Engineer Pupoy Isto Perez. Kay siya ang nagaserbe nga kontraktor sini nga project. Sa report nga nabaton ko, may natalupangdan ang mga inspektor nga problema sa implementasyon sa proyekto mga abyan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Amo ni may kaundan sa aton nga mga talalupangdon nga mga tupiko sa karon nga edisyon sa pagpalayag sa programa Prangkahan 2nd Edition. Prangkahan. Prangkahan. Alas 5:22 ang aton oras. Magapanumbalik kita sa aton pagpalayag. Pero bagong tanan i-check tanay ang lakas ng panahon para masayran ta kung anong kondisyon sang panahon ta diri sa Aklan sa sulod sang 24 oras. Energy Weather Report. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, August 28, 2025. Patuloy natin minomonitor itong low pressure area dito sa west ng ating bansa at ito'y huling namataan sa line 435 kilometers west ng Sangli Point, Cavite kaninang 3 a.m. Kung makikita natin, ito ay nakapulang bilog, meaning mataas ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Pero kung ito man ay magiging ganap na bagyo, ay ito'y malapit na dito sa border ng ating PAR line at palabas na rin naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Sakaling maging bagyo, papangalanan natin tong Jacinto.
Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang bahagi po ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan dulot na itong southwest monsoon, pati na rin ang yung trough or extension netong low pressure area, lalo na dito sa ilang bahagi ng Luzon. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng weather advisory hinggil sa magiging paulan na itong southwest monsoon or habagat natin. Inaasahan natin ngayong araw ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Gayon din bukas, inaasahan pa rin natin yung 50 to 100 millimeters of rain. Iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Dulot na rin itong mga pag-ulan ng mga nakaraang araw. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, kung makikita natin, malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Central Luzon, dulot ito ng trough or ng extension na itong low pressure area natin dito sa West Philippine Sea. Samantala, dito naman sa may Mimaropa, Quezon at Bicol Region, mataas din ang tsansa ng kanilang mga pag-ulan, dulot naman ito ng southwest monsoon or habagat. Para sa Metro Manila, yung karatig lugar po natin at dito na rin sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, makakaranas naman tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin pero may mataas pa rin na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. So iba yung pag-iingat para sa mga ating mga kababayan at magdala po ng mga pananggalang sa pag-ulan. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. For Baguio, asahan natin ang 16 to 22 degrees Celsius. Tuguegarao, 24 to 32 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, particularly dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, inaasahan din natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan, dulot pa rin ito ng habagat. Kung makikita rin natin dito ilang bahagi ng Mindanao, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa umaga, tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Puerto Princesa at Kalayaan Islands, 25 to 29 degrees Celsius. Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Zamboanga at Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:44 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:11 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Energy Weather Report. Okay, nabatian ng Pag-asa mga abyan sa pinakaulihing lakat sa panahon para sa aton iya sa Aklan medyo matulutawhay, no? Pero hindi ka tayo maging kampante kay silingkugan ni ang bagyo, hindi mo ma-predict. Okay, pagbalik na banwa ang kumpleto nga mga impormasyon sa mga balita nga natipon pagkatapos gilamang sila. DTX 500 ay powerful extract sang tubo kag amargoso duha ka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud manikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata pangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. Mag DTX 500 kana ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500 D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Rekledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
Aklan Cable TV po, at your service. Uy! Aklan Cable! Nandito na sila! Malinaw na cable TV para sa pamilya o unlimited internet na kailangan para sa negosyo. Assignment ni Bunso at video call ni ate sa abroad. O kumustahan nila nanay at tatay, sila iyong maaasahan talaga. Magtatatlong dekada na walang palya. Kaya tiwalang-tiwala ako, siguradong konektado. Tunay pa ang serbisyo. Okay na po, ma'am. Maraming salamat, Aklan Cable TV! Para konektado sa maaasahan at tapat na serbisyo, bumisita sa Trigar Building, Pastrana Street, Kalibo, Aklan o tumawag sa 268-4335. Aklan Cable TV po, at your service. Maayong adlaw. Ako si Brian Rivera from the Heartfelt Bullies of Iloilo. We are a group of American bully owners and we gather together to talk about how we can become better for parents. Sa kadamosing ubra, I need to take care of myself by eating right foods and regular exercise. I also have MX3 capsule, cholesterol and fat-free. Wala na akong hahanapin pa with MX3, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Pangatlong pakinig ko sa inyo bago ako sumubo. Wala namang masama ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Subukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko sa radyo ko ako maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Tatlo na, pinabili ko. Ang gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. San mang sulok sa Aklan, pinakikinggan. Kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una it serbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Maayong adlaw. Ako si Grushalan Espino from Iloilo. My friends made my life happier and brighter. Gani, they introduced me to MX3 capsule. Masaligan ko ang MX3 capsule kay cholesterol and fat-free ine. I also love MX3 coffee. Plus points pa kay high sourciness ng calcium and vitamin C. I love MX3 just like I love my friends. Permi mo gid masaligan. Diri ako sa tunay, natural at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unitop Kalibo is now open for rental space
4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Oras sa Pilipinas, alas 5:34. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Okay, pabalik na kita banwa sa aton pagpangalagad. Ginatamyaw taanay sang good morning ang aton nga mga televiewers nga nagapakigbahin na sa aton pagpangalagad, no? Si Olri Saldivia, Judy Ripusar, si Ma'am Gina Cipriano Luciano nagamonitor na sa aton sa Barangay Kabugaw sa Batan. Good morning, ma'am. Nagapamati man sa aton pagpangalagad si Mr. Jury Intela, si former SB member Aguila Dudoy Mayuga sa Libakaw. Nagapamati man sa aton pagpangalagad si Adonis Matore. Bakit mo aga ka pa nagbugtaw? Wayang over. Si Mr. Jun Luna Boseng, good morning. Ang aton amigo sa Amerika nagapamati na. Nagapamati man sa aton pagpangalagad si SB member Jing Garcia sang Banwa Itbalete. Good morning, SB. Si Ma'am Rose Bernabe Sapwes. Kag si Roots Kimpo. Si Rick sa Barrientos Miral. Salamat sa pagpamati. Si Joey Antaran Dolores. Good morning, sir. Nagamonitor man sa aton pagpangalagad si Gorteo Sarandin. Salamat, sir, sa pagpamati. Si Vince Imahe nagapamati na. Chris Nervar, si Mr. Ju Gratias, ang akong amigo nagamonitor na, kag si Mr. Don Martires. Thank you very much sa inyong pagpakigupod. Sa mga nagapamati sa aton sa 107.7, good morning. Sa mga nagamonitor sa aton sa Aklan Cable Television, kag nagapamati sa aton sa YouTube, kasi Manwang Aklanon, good morning. Prangkahan. Prangkahan. Now, diri nakita banwa sa aton nga mga ginpreparar nga mga talalupang doon nga mga tupiko para sa impormasyon sang tanan. Ining natabo banwa sa Negros Oriental. Pasadahan ta diri sa pagpangalagad. Takay man, medyo interesado ako sa detalye sang hitabo nga nagluntad. Nga kung siin may ara nga kontraktor nga ginpatay. Mga biyan, kahapon nga adlaw, rayang si Engineer Angelito Oy Mendoza nga taga San Catalina sa Negros Oriental. Sa spot reports sang pulis, mga biyan, angot sa natabo nga pagpamaril nga nangin rason sang kamatayon sang natungdan nga ininyero. Nagluntad ang hitabo, mga biyan, sa sitio Umanod sa Barangay San Francisco, Negros Oriental. Na kung siin rayang nasambit nga engineer nga si Engineer Angelito Oy Mendoza, magapadulong kunta sa iya sining nga quarry, mga biyan, sa bahin sang Santa Catalina. Sang gulpi na lamang inisya nga gin baril sang mismo kasalubong na nga motorsiklo. No? Ti makapila ka beses imaw nga gin baril sang 45 caliber pistol. Tinaigo siya sa iya sining nga ulo kag likod nga among gintunaan sang iya hinali nga kamatayon. Prangkahan. Prangkahan.
Sang magpatigayon ang soko sang pag-usisa sa crime scene, na-recover ang 7 ka mga basiyo sang 45 caliber. Meaning to say, amuning armas nga gingamit sa pagpamaril sa kay Engineer Angelito Oy Mendoza. Now, sa padayon nga investigasyon sang Catalina PNP, natukiban nga rayang si Engineer Angelito Oy Mendoza may ara nga nangin kaalitan before. Nga kung siin ginasugid nga kasusyo niya sa ila negosyo. Kaya man nagapangontrata man sila sa gobyerno. Mga projects ang DPWH nga ginapabiding, gaintra man sila sa bidding, gapangontrata man sila. Nagabot sa punto nga ti kabalo ka man. Kung may ara ka kasusyo sa negosyo, gabantayan na'y kamong duha. Di ba? Kay kada isa sa inyo sigurista man. Gapaniguro ka man nga may ara ka kaparte sa ginakita sang negosyo nga kung siin duha ka mo ang gapanag-iya. Prangkahan. Prangkahan. Sa dugang impormasyon nga nabaton ta sa pag-usisa sang pulis, rayang si Engineer Angelito Oy Mendoza may ara ginkontrata nga proyekto sa DPWH nga nakabase sa Negros Oriental. Nga kung siing gintago niya sa iya partner. No, when niya pagsugiri ang partner niya nga may ara siya project nga ginakontrata. Karon, sang masayran sang iya partner nga may ara siya nakuha nga project sa DPWH Oriental Mindoro, ginkumpronta siya. Mga biyan, nga gintago mo sa akon nga may ara kagali ginintrahan nga bidding para sa proyekto sa Santa Catalina. Anong rason sina? Ginatago mo sa akon ang imo nga mga transaksyones sa pisar nga duha kita ang kapitalista sining negosyo nga ra. Prangkahan. Prangkahan. Dugangan pa sini ang quarry operation nila. Di ko magsiling kita quarry kundi kita man. So ginatago mga biyan ni Engineer Angelito Oy Mendoza sa iya kasosyo ang pila sa mga impormasyon may kaangtanan sa ginakita sang andang negosyo. Plus, rayang si Engineer Angelito Mendoza malapit man sa mga politiko, mga biyan, sa Negros Oriental. Ang balita nga nakaabot sa akon, may ara man sila project, mga biyan, flood control. Nga kung siin ginausisa makara, bangod gani nga madamo sa mga kontratista, duyong naghimo sang hausyaw nga proyekto sa rayang flood control project sang gobyerno. Now, rayang si Engineer Angelito Oy Mendoza sa nakuha nanda nga project flood control sa Oriental, sa Negros Oriental, siling gani dapat lang siya lang ang manabat. Hay karon pating iya ka partner daw sa usisaon man sa iya sinipartisipasyon sa proyekto nga kung siin ginasugid palpak ang implementasyon. Prangkahan. Prangkahan. Tiway siguro maghilisugot. That is why ginlikidar si Engineer Angelito Oy Mendoza. Way pa man masayre kung sinugit. Pero ang ginatumbok makara sa investigasyon sang pulis, rayang kapartner niya sa negosyo. Rayang kapartner niya sa negosyo ang ginapatihan sang pulis nga ara sa likod sang pagpapatay sa rayang ininyero nga si Engineer Angelito Oy Mendoza. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Kita nyo na, basta gani may ara kamo nga ginatago sa inyo partner sa negosyo, hindi malayo matabo nga ti amo gining matabo sa imo. Amo na gani nga gina-encourage kong iban nga mga negosyante nga kamo na lang
Suluhan nyo na lang negosyo nyo, hindi na kamo magpangita pa sang kasosyo. Ang tinaga nga sosyo, mahigko ra. Mga biyan, di ba lang kung may ara ka uyapos, ang nagagwa da sosyong tawag sina sa mga katigulangan. Di ba lang, kundi bukon mayad, no, mahigko. So gani kung ganegosyo ka, ikaw na lang kung masarangan mo man. Pero kung kinahanglan nga may ara ka kasosyo, dapat honest ka sa kasosyo mo para malikawan mo ang hitabo nga natabo pariha sa kay Engineer Angelito Oy Mendoza Banwa. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Flood control project isa sa mga rason kung nga ang nagluntad ining krimen sa bahin sang Negros Oriental. Kita mo si flood control project. Siling kugid may matabo gid nga mga insidente parehas ini. Kay man madamo ang nakakwarta sa rayang proyekto sang gobyerno. Nakakwarta sila not in good faith, nga nagtrabaho sila, gani kumita sila. Ang iban, nakakwarta, bangod sang bad faith. Ina ba lang nakakwarta ka because nagdinaya ka? So anong kabaylo sina? Kabuhi, basta gani nagadinaya ka, may problema ka. Unlike kung honest ka sa imo negosyo, sigurado, may ara langit nga nagatanaw sa imo ginahimo, and I believe magiging successful ka. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. O parehas diri sa aton sa aklan, madamo sa mga kongresista or madamo sa mga kontratista ngati nag-aasenso kay man kapit tuko kay congressman, kapit tuko kay gobernador. Ti sila masami ang nabibindisyonan, sila ang nakakakuha sa mga dalagko nga mga project kay man sila ang ginasaligan ni congressman, sila ang ginasuligan ni gobernador. So normally sila masami ang nakakakuha sa madamo nga proyekto. Prangkahan. O parehas ang ginsugid ko sa inyo sang nagligad. Ang GF Robero Merchandising nga ginapanigihan ni Engineer George Rovero sa mga flood control project nga ginimplementar sa Aklan, ang iya mismo nga construction firm ang nakakuha sang may pinakamadamo nga project. Kita mo na. Kung ang Kapitolyo ang pagasugilanunan ta, hindi man maulihi si Engineer George Rovero, ang GF Robero Merchandising. Mga biyan. Prangkahan. Amuning mga rasones nga kung siin nakita ta, nga mga politiko sa Aklan may ara ginapaboran nga mga kontraktor. Gani nagakatabo ang ginasugid ko sa inyo nga arrange bidding sa DPWH, kabisan mga abyan sa local government unit. Kay kun ang project proponent si congressman, normally ang implementing agency DPWH. Pero kung ang pundo nga ginagamit sa proyekto iya sang local government, then normally may ara man niya back ang local government nga muning nagabanihar sa pagpabidding sang project. Di kung malapit ka kay gobernador, malapit ka kay mayor, ikaw sigurado ang maambunan sang nasambit nga proyekto. Kaparihas ang ginatamasa ni Engineer George Rovero. Ngati kon mga project sa 1st Congressional District, hindi gid siya maulihi. May ara gid siya parte. Kay man nakasayod man kita nga si Engineer George Rovero nagatauman sang SOP kay congressman. Nagatauman sang SOP kay gobernador.
So bangod kay mayad ka matao sa ila, then hindi kanila pagbalibaran kung nagapangayo ka proyekto kanda. Mga biyan. Pero siling ko gani, nagakatabo man ini hindi lang diri sa aton sa Aklan, nagakatabo man ni sa Capiz, nagakatabo man ini sa Antique, nagakatabo man ini sa Iloilo, kag iban pa nga parte sang Pilipinas. Amo na ning kalakaran, banwa. Ang problema lang naton ay kung gina-implementar ng project, ginahausyaw sang kontraktor ang implementation. That is why ginasugid nga substandard ang pagtrabaho sang project. Di ba la? So ang concern man lang naton diri, do yung ginagamit naton ang kwarta sang gobyerno para sa tawo kunta. Pero ang nagakatabo, mas dako pang nagasulod sa bulsa sining mga kurap nga mga politiko, kurap nga mga opisyalis kag miyembro sang DPWH, kag kurap nga kontraktor. Prangkahan. Prangkahan. Makon mo na, kung may arap mga 50 million nga pundo para sa isa ka project, only 50% of that 50 million ang para na lang sa proyekto, ang 50% ginatulay-hulay na nanda. So, anong ekspektahon mo sa pag-implementar sang project? Di ba? Okay. So, kabay pa nga hindi matabo diri sa aton sa Aklan nga may ara kontraktor nga mamatay. Bangod sining hindi lamang pag-intindihanay, banwa sa mga proyekto nga nakakuha nila sa DPWH. Prangkahan. Prangkahan. Alas 5:50 oras ta magabalik ang aton pagpangalagad pagkatapos gilamang sang importante nga mga pahibalo. Prangkahan. Prangkahan. Maayong adlaw. Ako si Sherry Antuares from Iloilo. Ano man ka busy sa work, my friends and I always find time to bond and unwind. Nothing much has changed, except nga sa subong, mas ginahalungan na namon ang amo ni kaayong lawas. I have my MX3 capsule, cholesterol and fat-free every day, and MX3 coffee, na high source ng vitamin C and calcium. I am glad that MX3 is with me to help me live happier with my friends. Drin ako sa tunay, natural, at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Testingan ko man. Nagnami kid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Are you looking for the best meat products in town? Go to Navara Food Products at Bacau Sur, Calibo, Aklan. Navara Food Products sells pork products Calibo. Basta kalidad, barato. Ag manami nga frozen foods. Uso yun. Rutatak Navara. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Some people think that choosing a modest memorial means sacrificing service. Our commitment to excellent services allows us to say that no matter what kind of memorial you have in mind, we'll provide you the best services available. Marte Funeral Services. Other services offered: 24 hours professional care, local and imported casket, cremation and full burial services, port and airport pickup, domestic and international transfer, U.S. burial flag, intended for departed men and women of U.S. military veterans residents of Aklan. Marte Funeral Services. Hermeline M. Del Castillo, Licensed Embalmer. Managed by Hermie M. Del Castillo. Henry Hens Marte Magdaluyo Del Castillo, Proprietor. Faithfully meet the needs of those who turn to us in your time of loss. Marte Funeral Services. Located at 0527 Pastrana Street, corner Ross Avenue, Poblacion, Calibo, Aklan. Call us at cell phone number 0927-759-0851 or 0933-8655-498. Marte Funeral Services. Marte Funeral Service. Matsa, nagkakatugog ka lang. DTX 500. DTX 500 has Charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. D3 Bio. Ako si Maria. Taas gid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa. DTX Coffee Mix sa mga butika. Narito na ang panibagong saya. Mega Fanalo. Pandaming pwedeng mapanalunan. Pandaming prizes. Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na. Mega Fanalo. Register na sa megafanalo.com. Panood! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Same, same, pero iba. Ang pinakasikat na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumano na at isigaw mo. Same, same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan.
This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Oras sa Pilipinas, alas 6:00. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyong publiko. Prangkahan agad! Okay, pabalik na kita mga abyan sa atong pagpangalagad. Si Mr. Robert Roldan nagapamati na sa program ta. Salamat. Si Eliodoro Nimes nagamonitor na. Si Jerry Adok Sr. Salamat sa pagpamati. Si Pops Jeffrey nagamonitor man sa aton. Kaga ginatamyaw niya gid ang mga taga Barangay Aquino sa Ibahay. Especially ang pamilya Kunanan, si Nanay Diding, kag si Tatay Berto, kag si Seiya, no? Good morning. Good morning man sa kay Mr. Iligentay kong amigo ta sa Barangay Aparicio sa Ibahay. Kumusta? Si Mr. Ivan Patron Jr. Boseng, ang aton nga amigo, ang hipis ang Barangay Affairs ang provincial government nagamonitor na sa program ta. Si Rene Sumel nagapamati man, good morning. Si Orly Saldivia, no? Thank you. Salamat sa inyo pagpamati sa aton pagpangalaga. Prangkahan, prangkahan. Naka-standby na sa linya ta si Kasimanwang Jeneline Gano sa mga natipon nga mga balita direkta sa iya area of responsibility. Report. Energy Police Report. Kasimanwang Jeneline, good morning. Kasi manuwa nga Carlo wagid no itamay na salbar nga kagamitan sa sangka panimagay matapos nga masunog mga takna alas 9 kahapon itaagahon sa mayabahin ita Sitio Ilawod Barangay San Isidro sa Banwa ita Banga. Daw nga ray karon nga bagay nga human sa mix nga concrete aga like materials haya ginapanag-iyahan ni Melvin Rabanes 43 anyos. Aga suno nga ni kara sa report uwa ita record nga tawo sa nasambitan nga bagay kataraya haya masunog bangod nga ni nga rong unga bagay ita record nga tag-iya hay nagabiyahe ita record nga tricycle rong anak karang nga asawa karahay nagatrabaho agrong anak rang mga apo hay naga-eskwela man ngani rong record nga nanay abingaran no nga si Mileta Rabanes nga rahay nagagihit man ita baka ba nga kasi manuwang Carlo aga kata masayuran nga ni nana nga masayuran na sa anak karang kilaga nga rong bagay nga ni ita anak karang unga hay nagakasunog ta nga ni naabutan yun lang rong record nga bagay nga mabahugot arong kagayo aga ginagamon yun nga ni rong mga kagamitan nga una sa nasambitan nga ron nga bagay nga ni ginatinguhan man karang nga masalbar pa rong nakaparada man nga motor una karon sa guwa ita record nga bagay nga ni sa pahayag man no ni SFO2 no Referee Refindor acting fire marshal itatong karang BFP Banga hay mga takna alas 10:24 kahapon ay nakabaton nga ni sanda kara ita fire call no maghalin sa barangay captain it nasambitan karang nga lugar aga pag-abot nga ni nanda karay halos mga 80% yut ang aniro nga nasunog sa ray karon nga nasambitan nga bagay nga ni mga takna alas 10:54 gindeklara mat ang fire out ro nga record nga sunog kasi nagabilin na raya no ita record nga 75,000 pesos nga halga ita kahalitan base raya no sa BFP operational manual aga wa pa matumod kung ano rong ginhalinan it record nga sunog bangod nagapadayon parong investigasyon it aton kara nga BFP Banga. Samtang sa dugang matanaton karang nga report tinakawan man ro nga record nga sangka manog baligya it karne tap na alas 6 kahapon man ita agahon sa maya barangay Manok-Manok sa isla ita Boracay.
aga suno sa unga ko record nga biktima haya masako sigon sa pagkiwa ita karnero ana karanga tatay rason nga wa nga ni mapanuhi nga dinukot kun ro nga ginbuugon itry kan nga kawatan ro ana karanga bag ro kwarta sa sugod ana karanga belt bag nga may kapin nga ni sa 30,000 na pesos ro nga hatong nabuog baga nga kwarta nga reka sa malbetsaray kan nga biktima nga inogrimit pa nga ni kunta sa anda karanga supplier nga niya may CCTV man sa nasambitan karanga lugar o galing wa man nagaandar bangod nga wa raya ita record nga memory card bangarong ada karang CCTV kasi manung nga Carlo makaron haya padayon parong investigasyon itatong karang Malaya Municipal Police Station angot sa raya karon nga insidente. Siin siya gintakawan mismo sa sulod sang merkado? Ito mismo kasi manuwang Carlo kaya nagakiwa-kiwa imaw ita record nga karne una nga ni karon sa nasambitan nga lugar aga wa man yan ang Banwa Itmalay First Class Municipality. Tapos hindi ka mo kabakal sang anong tawag sina? Memory card para sa inyong CCTV. Sus Mario Sepman. Titanawan na may ara insidente sang pagtinakaway. Tapos way kita sang idea kung anong nagkahanabo kay wala gali naga-operate ang CCTV sa sulod sang merkado sang Banwa Itmalay. Do hindi naman pwede na mga biyan nga way naga-operate or unoperational ang CCTV. Importante na Mayor Prumi Bautista, sir, nano ni? Ay, sos porbida. Sige, Jeneline. Samtang sa dugang mata naton karan nga report kasi manuwang Carlo update naton gin-confirm taton karan nga Libakaw PNP no nga ginasampahan yun itagkaso do nga record nga tanod nga na buan nga na dakpan it record nga armas aga bala sa nakarang nga panimagay una ka sa may Loktoga sa Banwa ita Libakaw kuwa Lunes ita hapon aga suno nga ni karan sa Libakaw PNP hay nakapiyansa do nga record nga suspect nga si Joan Villorente ita 10,000 na pesos rason sa nakarang temporaryo nga kahilwayan aga ko aton karang nung balikan haya aminado matangan ni rong record nga suspect no sa record nga ebidensya nga nakumpiska aton karang mga kapulisan na maghalin sa nakarang bagay pero nakarang gin pamalibaran ro nga record nga nakita nga ni nga record nga kalibre 38 nga baril nga si manuwang Carlo aga nakarang rason ay pang depensa malang manyani na sa nakarang sarili rong record nga mga na-recover kana kasi manuwang Carlo aga suno nga ni kaya Police Captain Larry John Vidal hepe tatong karang Libakaw PNP haya may insidente nga natabuon na karon sa Loktoga ku nagliga digamang ku si nga ni ginahambal nga karon nga suspect nga ra haya nahugog kuno ra nga baril aga gumupok aga kusiin gintamaan rong record nga sangka minor de edad nga niya doon nga update makaron no sa record nga sangka suspect nga ra nga nabuan ni ita record nga armas una kan sa maya Banwa ita Libakaw kasi manuwa nga Carlo samtang sa aton karano nga dugang nga report kahapon man no banda nga alas 11 ita agahon no haya nakabaton itawag ra aton karang Kalibo PNP maghalin nga ni isa sang CAP member nga si Victor Pastrana may kaangtanan sa record nga sang ka-insidente nga wa pagkaintindihan sa pagitan ita record nga sang driver ita sakyan aga miyembro it record nga Kalibo Auxiliary Police sa printi it sang ka-establishmento una karon sa mayabahin it F. Kimpo Street poblasyon Kalibo nga nigagi man nga nagresponde ro aton karang mga kapulisan
aga gindaga no sa aton karang istasyon ita kapulisan ng record nga 3 ka persona daywa kararong CAP member nga ginkilaga nga ni kaya Jumel aga kaya Jamel no sang ka 32 anyos nga residente ita barangay Old Buswang aga 46 anyos nga residente man ita barangay Kamansi Norte sa Banwait naman siya agro record nga driver ita record nga sasakyan nga si Stephen 66 anyos aga residente eta barangay Poblasyon Kalibo aga sa pag-abot ng day karon no sa aton karang istasyon ita kapulisan sa pahayag itraykar nga CAP member haya mga alas 10:45 nga ra itagahon haya nag pundoro nga ray karon no nga sasakyan aga nagabagabag tangani sa karsada ro ana karang sasakyan kasi Manuang Carlo rason nga angkon raya trapiko una karon sa nasambitan nga lugar ngani katagapitan itaray karon no nga CAP member kataray karon nga si Jumel no ginagapitan na naro nga record nga ana nga kaibahan nga gwardiya para nga ni nga ana karang nga buligan nga gilid baga rong ray karon nga sakyan hay ginsugid ang imo tara hay gin tiklod no aga madya buon pangani kuno ro ana karang nga sling bag aga rodugang pagid itaray karon nga sambato man nga nga CAP nga gulpim hanaon man kuno imawra nga record nga ligsaan ita record nga driver kat ana karang nga paandaron ro ana nga sakyan kasi Manuang Carlo ngani sa panig mata ita record nga driver ita record nga sakyan hay ana mata karang nga ginahambal nga wa kuno ita record nga tahod baga mag-approach yung record nga CAP member ginahambal nga ginatapik tabaga ita record nga sambato nga CAP rong record nga hood bagat anak ra nga sasakyan kasi Manuang Carlo kung siin nga ni nga nagatao ka na ita pagkairita no sa karon nga driver ita sasakyan aga anak ra nga ginklaro nga wa matangani na kuno karang nga ginsadya nga angkon itrapiko rong nga record nga ana nga ni pagparada kay nasanay imo nga ano bagay mo ra kasi Manuang Carlo tuon pagang imaw sa ana karang ginamaneho nga ni nga bag-o nga nga sasakyan no nga niya sa ano man pagdagaman sa aton karang istasyon kapulisan hayarong rayo man karano nga mga imbulbado man nga ra nagistoryahan matangan niya sa aton karang istasyon kapulisan aga matapos nga ni sandang karang nga magistoryahan ay ayos matarasanda kasi Manuang Carlo aga ko si ingani haya andalat karang ayuso no anda karang mga problema no sa record nga amicable settlement nga ra kasi Manuang Carlo. Why may isang violation tong driver? Uwa man kasi Manuang Carlo. May misunderstanding lang sa ila. Aro yun kasi Manuang Carlo nagka-misunderstanding lagid sandat kaya ro ray abi karon nga mga CAP nga rahe ano man lang sanday syempre nagtuga abigid itatrapiko ro nga ray kundi approach ang manami ang driver sir tadlungan lang sa lakyan mo kay natatraffic kita kamo na kasimple lang pero inang magpakita ka man kung kaisa nga daw drastic man ang dating sang imo approach. Kundi kung ikaw man nga driver, ka problema ka na kung paano mo tadlungon sa lakyan mo, tapos ginasita ka pa, so mairita ka gid. Agkapin, nagaano pa imaw kasi Manong Carlo, gina-practice ba ba kung nananaraan nga sasakyan kaya bag-o nga nira na karang sasakyan, medyo bukon pa siguro at gamay imaw magamit gid sa karon nga ana nga kung naga-practice ka, dito anay ka sa mga maliligwa nga lugar, hindi ka anay di sa matraffic nga lugar, kay man maga-cost ka gid sang traffic kung hindi mo pa kabisado ang ginamaniho mo nga salakyan, di ba? So, kadto ka lang di sa pinaka-sentro kung okay ka na. Kung ayos na bala, why ka na problema sa pagmaniho?
So adoy no kasi manuwang Carlo wa man no itaray karon nga formal gid nga reklamo ro ginag sampano sa ray karon nga insidente nga matapos nga magdangop sanda iyakara matapos nga dagon sanda iyakara sa aton nga Kalibo Municipal Police Station. Kasi manuwang Carlo ray ro aton karon nga mga natipon nga balitaan maghalin kara sa aton nga area of responsibility sa Kayat Patrol with kasi manuwang Jerome Lastimosa para sa patas ag may tigipsuong pagpanerbisyo publiko. Ako si kasi manuwang Janeline Ganat Energy FM Kalibo kasi manuwa ko palangga ko. Report. Energy Police Report. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Nabatian mga biyan ng report ni Kasimanwang Jeneline Gano. Now, medyo interesado lamang ako diri sa ginsugid nana nga may ara na tabo nga pagpangawat sa sulod sang merkado publiko sang Banwa Itmalay, mga biyan, no? Especially sa Boracay nga kung siin ang CCTV camera sa sulod sang public market wala sang memory card kani way ma-record kung ano ang mga nagkahanabo sa sulod sang nasambit nga merkado publiko. Mga biyan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Hindi kakakara kita sa isla sang Boracay sa ginapabugal nga lugar. Supposedly, may ara nga maintenance nga ginahimo ang market supervisor assigned sa Boracay Public Market. Inang mga CCTV camera importante na, sir. Dapat way natong ginapabayan. Di ba? Kung way sang memory card, mag-request ka para mabaklan sang memory card do yung nasambit nga CCTV camera. Kay importante na siya, amo ng mata nga nagaserbi nga nagapamantaw sa nagakatabo sa sulod sang merkado. Karon may natabo nga pagkinawatay. May ara negosyante sang karne sang baboy. Ngang iya belt bag nga ara man lang sa iya tupad, ginkawat. Kay man busy man do yung nasambit nga matadiro sa pag-ariglar sang iya ginabaligya. Suway niya na matalupang di nga may ara na galing nga nagka-interes sa iya belt bag nga may sulod nga kwarta nga hindi magnubo sa 30,000 pesos. Prangkahan. Supposedly, duyong nasambit nga CCTV camera nga gin-instalar sa sulod sang merkado publiko. Dira sa Boracay, amo tong magataos ang impormasyon kung sinong responsable nga nagkawat sang iya belt bag nga may sulod nga kwarta. Di kay way nagapangsyonar, kundi way kita sang sarang pangutanon makara. Way kita sang may matumod kung sinong responsable nga nagkawat sa itong belt bag nga may sulod nga kwarta. Kita nyo na. Ginatawag kong atensyon ni Mayor Promy Bautista. Ang Banwa Itmalay ginakonsiderar first class municipality. Din may palpak nga nagakatabo. Prangkahan. Prangkahan. Do hindi bala mabaton-baton mga abyan. CCTV camera dapat ginatagaan nato ni sang atensyon masami. Dapat gina-check natin kung anong kondisyon sang atong CCTV camera, kung bala operational pa o hindi. Kung nagakinahanglan sang replacement, dapat bayluhan. Kung nagakinahanglan sang repair, dapat ayuson. Kaya dapat may ara memory card nga mga available nga kinahanglanon. Sang sining aton nga mga CCTV camera, yun di kakak. Madugay na galing nga panahon nga way nagapangsyonar ang CCTV sa sulod sang merkado publiko sang Boracay pagkatapos way nyo ginaarigla, ha? Prangkahan. Prangkahan. Karon may natabo nga pagkinawatay sinong pangutanon ta? Kanami si karan ning public administrator or market administrator sang munisipyo kung mag-amon eh. Mga isyong dapat himay-himayin,
bubusisiin sapagkat walang takot. Prangkahan. Alas 6:19 oras ta mga abyan diri sa atong pagpangalagad. Now, si SB member Kichi Loses, SB member Itbanwang Kalibo do yung nagasirbi na makara nga interim president itliga ng mga sangguniang bayan sa bahin sang sangguniang panlalawigan. No? Siya na ang nagaserbi nga presidente sang League of the Municipality or League of the Municipality sa bahin sang sangguniang panlalawigan, PCL president. Ti suno sa iya, nagapasalamat siya sang pag-abi-abi sa iya ni Vice Governor Dexter Calizo. Okay. So, ikaw na ang magaserbi nga limog it mga sangguniang panlalawigan members sa sangguniang panlalawigan it probinsyang Aklan. Subuot silingon, ginasalig sang mga sangguniang bayan members kimo ang tanan. Ikaw nang bahala nga magrepresentar kanda sa hunta probinsyal. Prangkahan. Prangkahan. Kabay pa nga sa imo pagpungko sa sangguniang panlalawigan bilang ex officio member, ipakita mo man nga iba ka sang sa iba. Kay sadto pa man, kadamo na sa mga nagrepresentar bilang presidente sang liga ng mga municipal sangguniang bayan members sa hunta probinsyal nga ti daw parihas lang sila sa flower vase. Way man nagahulag, way man naga-intra sa deliberasyon, ni way malang nagatindog sa podium kag magsinggitan kung anong nakita niya nga problema nga dapat matagaan sang solusyon. Nagapartisipar sa kung anong nga mga bagay nga dapat matalupangdan nga ang nagaserbe nga PCL President. Mga abyan, may ara kinaalam, abilidad, para nga mabatyagan man nga may ara representante ang mga sangguni ang bayan members sa sangguni ang panlalawigan. Prangkahan. Prangkahan. Hindi kami luyag nga duyong ISBE member nga nagaserbi nga presidente makara sa mga ISBE member sa probinsya Aklan mangin miyembro sang silent committee sa sangguni ang panlalawigan. Prangkahan. Prangkahan. So kabay pa, ISBE member Kichi Loses, wala magsala ang imo kaparihas nga mga sangguni ang bayan members nga ikaw ang iga-representar nila sa hunta probinsyal sang probinsya. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Hindi ka lang magngirit-ngirit kag ipakita mo sa amon dayang mga bris mo sa ngipon, dapat makita namon nga pabutyag ka man sang imo mga sentimiento sa tion nga may makita ka nga problema sa palibot sang probinsya ta. Prangkahan. Prangkahan. Nagapamati na sa atong pagpangalagad si SB member Larry Maming sang Banwa Itbanga. Nagamonitor man sa atong programa si Nico Durico. Nagapamati man si Ma'am Lorna Subiaga sa atong pagpangalagad. Si Ma'am Maribel Francisco Ira Tagoteya, good morning ma'am. Salamat man sa kay Ma'am Maribel Saulda, kay Janet Villanueva, kay Bubet Regalado, Dinton Nakubuan, Robert Roldan. Okay, salamat sa inyo padayon nga pag-monitor sa atong programa. Prangkahan. Prangkahan. Si Mayor Jury Sucro kag si Vice Mayor Philip Kimpo parihas nga nagperma mga abyan
Sarayang panawagan nga dapat mangin transparent ang investigasyon. Sang Blue Ribbon Committee may kaangtanan sining maanumalya nga implementasyon sang flood control project. Kaya man may ara na nga ginahimo nga pag-usisa ang Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senador Marcoleta sa Senado, no? Ginapatawag sang komitiba ang mga kontratista nga nakakuha sang kontrata, flood control projects, which is bilyones ang pundo nga ginpain sa duyong mga proyekto o galing lang natalupangdan nga substandard ang implementations. Plus, may ara nga mga ghost project. Kumpleto sa papel pero hindi mo makita ang project nga natungdan. Amo ni nga ginapadalman makarasang Blue Ribbon Committee ang pag-usisa para matumod kung sinong dapat manabat sa likod sang sining nasambit nga kontrobersiya mga abyan. Prangkahan. Prangkahan. Karon, ang Mayors for Good Governance ngati nanawagan si Mayor Benji Magalong, ang mayor sang Baguio City, ngati kita nga mga mayors mag-ubra sa manifesto nga kita nagapabor sa investigasyon nga ginahimo para kilalahon kung sino ining mga taga-DPWH, kung sino ining mga kongresista nga involved mga abyan sa pagpangawat sang pundo para sa flood control project. Ang mga vice mayor sa bilog nga Pilipinas, amo man ang ila sini punto de vista, kapanawagan man sang parihas mga abyan nga pag-usisa para sa sina mabuyagyag sa publiko kung sino mga imbolbado sa rayang nasambit nga anomalya. Si Vice Mayor Philip Kim po nagperma bilang pagpabor sa panawagan nga dapat may ara nga maidid nga pag-usisa sa likod sang sining makontrobersyal nga implementasyon sang flood control project. Prangkahan. Prangkahan. Pero may ara nga mga mayors diri sa aton sa Aklan, kaparihas ni Mayor James Solanoy nga waya magpirma. Kay para sa iya mga abyan, way siya kahisayod angot sa rayang gindihon nga pamaagi sa mga mayors para masuportahan ang ginahimo nga investigasyon angot sa maanumalya nga implementasyon sang flood control project sa Pilipinas. Kay sunod sa kay Mayor James Solanoy, mga abyan, why siya sang ihibalo sa duyong katuyuan? Grabe man si Mayor James Solanoy. Hindi kagid man magperma. Kay ang imo boss nga si Ted Harisco damo problema. Diba si mapiktuhan ang boss mo kung di mapiktuhan ka man? San mang sulok sa Aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Doon nagaduda ka bala? Ano, ignorante ka sa nagakatabo, Mayor James Solanoy, sir? Nga hindi ka magperma? Hindi ka luyad nga mahisayran kung sino ang mga kongresista nga involved sa likod sang rayang maanumalya nga implementasyon sang proyekto sang gobyerno, rayang flood control projects. Doon nagaduda ako sa imo panindugan. Nahadlukan ka nga basi mausisaan nga ang imo boss nga si Ted Harisco may ara involvement sa rayang nasambit nga maanumalya nga implementasyon sa mga flood control projects diri sa probinsya sang Aklan? Kay kabalo man kita nga ti masulusobra sa 800 million pesos ang naimplementar nga flood control projects sa 2nd District sang Aklan. Prangkahan. Prangkahan. Kag nahisayran man sang tanan nga sa duyong 800 plus million
nga pundo nga ginpahamtang para sa flood control project sa 2nd District, nagaabot-abot sa mga 1.2 milyon ang kinita sang dating nga kongresista. Kag halos nagadalagan man sa 13 milyones ang kinita sang iya dating nga local chief of staff nga si Benji Tukol. Tinhadlok ka nga mahisayran sa publiko ang rayang nasambit nga impormasyon, gani daw hindi kaluyag nga may ara nga maidid nga pag-usisa nga paggahimuon may kaangtanan sa makontrobersyal nga implementasyon sang flood control project sa Pilipinas. Mayor James Ulanoy, sir. Prangkahan. Prangkahan. Ubasi nagapamalibad ka. Bangod na hadlokan ka nga basi sa maidid nga pag-usisa mahisayran nga gintagaan ka man parte ni Ted Harisco sa iya kinita. Prangkahan. Prangkahan. Nasiling ko gani ining pagperma ni Mayor Jury Sucro kag pagperma ni Vice Mayor Philip Kimpo nagapakita lamang ng aton nga mga lideres diri sa Banway Kalibo, handom nila nga masayran kung ano ang ara sa likod sang maanumalya nga implementasyon sang sining proyekto sang gobyerno nga ginpunduhan sang trilyones ka pesos banwa. Prangkahan. Prangkahan. Tikita man nga mga ordinaryo lang nga mga aklanon, nagabantay kita sa magiging resulta sang investigasyon sang Blue Ribbon Committee. Nagasalig kita nga sa tiyon nga matumod kung sinong ara sa likod sa rayang maanumalyang implementasyon sang flood control projects, makasuhan agud sa sina magserbi mga abyan nga ehemplo sa iban pa nga nagaplano nga magpangikil sang kwarta sang gobyerno. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Kay hindi kita luyag nga ang kwarta sang gobyerno nga ginapain para sa mga proyekto, kalabanan sini nagasulod lang sa bulsa sang mga kurap nga mga politiko, kag mga kurap nga mga opisyalis, kag mga empleyado sang Department of Public Works and Highway banwa. Prangkahan. Prangkahan. Kay ang apektado kon substandard ang implementation sang project kita iya nga mga ordinaryo nga mga aklanon. Ato na kwarta, hindi na kwarta ni kung sino nga Juan de la Cruz do yung ginapain sa project. Naghalin sa buwis. Butsilingon, kung ikaw taxpayer ka, kabahin ka sining kwarta nga gina-appropriate sa mga projects. Di ba? Ti concern lang kita. Kung kita mga taxpayer, concern kita kung diin ang aton kwarta nagakadto. Okay lang na kung ang kwarta ta nagkadto sa mga proyekto. Kay mga man, ang aton buwis nga ginatao sa gobyerno, ginabalik na sa gobyerno sa aton. Pinaagi sa pag-identify sa mga projects nga ginakinahanglan sang tawo. Tiway na yung problema kung maimplementar sang tama. Kung ang aton kwarta gamiton sa maayos nga sistema, why na yung problema, why sang ka-question da. Ang problema ra makaron, kaya aton kwarta nga ginabayad sa gobyerno bilang buwis, ang gobyerno nag-identify kung di naton dalon ini nga kwarta nga buwis halin sa mga Pilipino, ay oras na nga i-implementar ang programa kag proyekto, ang iban nga pundo ginakawat sa mga kurap nga politiko. And then, amo man ang ginahimo sang mga kurap nga mga opisyalis kag empleyado sang Department of Public Works and Highways. Prangkahan. Prangkahan. Sila do yung ginasaligan ta. Sila pa mga abyan do yung nagapangawat sang pundo. Ang balik katon, substandard nga proyekto nga kung siin, hindi man naton kung kaisa magamit. Prangkahan. Prangkahan. Kung
Makita mo ang farm to market road nga ginpaobra ni Ted Harisco sa barangay Antipolo sa Banwa Itibahay. Sus Mariosep, siguro makasiling ka sa imo kaugalingon, amon kwarta ginpaobra mo dalan para lamang sa imo. Interes kay man. Ang dalan pasakat to sa bukid sa Antipolo, ang kaingod sung dalan, property ni Congressman Ted Harisco. Tito yung dalan ginpaobra niya kay man nagaplano siya nga magnegosyo sa iya sini nga propiedad. Maalaga baboy, maalaga manok, maalaga buhaya o kung ano pa nga kasapatan nga pwede makwartahan. Tigin paobra ya do yung dalan nga ron para sa sina. Kung magpapanaog siya sang iya produkto madali, kung magpasaka siya sang iya mga kinahanglanon pakadto sa iya iga paobra nga farm madali. Prangkahan. Prangkahan. Amo ni mga tarantado nga mga politiko nga ti personal nga interes lamang ang ila sini ginapaminsar. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Si Dandre Bautiangco nagamonitor na sa programa ta, si Rosalie Tumbagahan, salamat gid. Si Bubo Nakuray nagamonitor sa aton sa Cainta Rizal, good morning. Nagapamati man sa aton si Christopher Robias Tibulan. Kag subong nagapamati man sa aton si Ili Siripis, Siripi, no? Thank you very much sa inyong pagpamati. Okay, magabalik ang programa ta pagkatapos kilamang sang importante nga mga pahibalo. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross Chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpitate. Po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa, ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una it serbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo,
wa gid ga kupas ra kagupuhon ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Idilita po ito ng mga plan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee? Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing inulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonalyn Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Hindi mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Oras sa Pilipinas, alas 6:43. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan.
Matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Pabalik sa pagpangalagad sa programa Prangkahan Second Edition, si Generoso Unao Niño Nuevo nagapamati na sa program ta. Kaibahan si Ma'am Lelibet Ortiz, OFW Adventure, kag subong man ang mga taga-Libacao Public Market. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Si Dan Tuaso ng akong gwapo nga barbero nagapamati na, si Ma'am Jeannie Ambrosio kag Dinis Ambrosio sa sulod sang merkado publiko sang New Washington nagapakig-upod naman sa aton pagpangalagad. Good morning. Prangkahan! Prangkahan! Sang nagligad nga Agosto 19, Agosto 20, siningdag-on 2025, may ginpatigayon nga joint inspection ang Joint Inspector Team or GIT nga kung siin ginabug-usan ini mga abyan sang mga masunod: Project Support Office Visayas Region, I-Build Component, Social and Environmental Safeguard Unit, kag Regional Program Coordination Office Region 6. Upod na diri ang LGU Libacao kag ang project contractor sang rayang I-Build Sub-Project Construction Manika Uyang Farm o Manika Uyang Farm to Market Road. Prangkahan! Prangkahan! Madugay nga panahon nga gintutukan ta rayang nasambit nga proyekto nga ra. Farm to Market Road nga nagalaba sang 9.7 kilometers. Nagaangot sang duha ka mga barangay sa Libacao, Barangay Manika kag Barangay Uyang. Amo na kunta ning sabat sa problema sang mga mangungumata nga kung siin nabudlayan nga magdala sang ilang mga produkto halin sa andang lugar dito sa Uyang sa Manika paadto sa barangay poblasyon o sa merkado. Ang problema diri kabalo kamo kadako sang ginpain nga pundo para sa rayang proyekto, 261 million pesos. Ang rayang project nga ra banwa ara sa idalom sang Philippine Rural Development Project. Ang project nga ra finance sang World Bank. Butsilingon gintao lang sa aton sang World Bank libre para makabulig sa sining mga mangunguma nga nabudlayan sa pagdala sang ilang mga produkto halin sa ilang lugar pakadto sa poblasyon. Ugaling lang, nakita ta nga ang pag-implementar sang proyekto nga ra, madamo ang mga nagapasagasaga nga luyag mangwarta. Prangkahan! Prangkahan! Gati nagkalitsi-litsi. Naglawig sang halos apat kadag-on ang implementasyon sang proyekto hasta makaraway pa matapos. That is why may nakabot na para nga i-obserbar ang trabaho at the same time hibaluon kung bala ano ang nangin problema nga away matapos. Kaysa una nga pagsugilanon, ang 261 million nga pundo enough para sa rayang 9.7 kilometers nga farm to market road nga nagaangot sang duha ka mga barangay sa Libacao, mga abyan. Prangkahan! Prangkahan! Siling gani finance ang World Bank ang project nga ra. Supposedly gintrabaho itmayad. Pero may ara gihapon nga nagakatabo nga hindi mo maintindihan. Bisan si Mayor Vincent Navarroza interesado man nga makakwarta sa nga project. So gani nagkalitsi-litsi. Ang kontraktor hindi niya masayran kung anong iya himuon because madamo ang nagapangayo sang SOP. Prangkahan! Prangkahan! Si Pupoy Isto Perez ang project contractor sini.
No? Si Pupoy Isto Perez, taga Pandan Antique. Siya ang nag-subcontract sang sini nga proyekto. Ang nagpabiding sini Department of Agriculture. Kay man under sa Department of Agriculture ang Philippine Rural Development Project. So ganing implementing agency sini DA. Why na yung mag-agi sa Department of Public Works and Highway. Pagpabiding sa Department of Agriculture sa sining project nga si Pupoy Isto Perez ang nag-subcontract. That is why si Pupoy Isto Perez ang nagtrabaho sa nga proyekto. Karon, may ara nga Joint Inspectorate Team nga nag-abot para usisaon ang status ng project. Kag diri nakita nila nga apisar ubos na ang pundo, ubos na ang 261 million nga pundo para sa proyekto. Pero ay matapos ang project. May ara gihapon nga dapat trabahon. Malayo pa, mga biyan. Halin sa boundary sang Manika pakadto sa Barangay Uyang. Way pa iya makita ang karsada. Subot sa lingon dako pang gastuson para makumpleto ini nga proyekto, mga abyan. Prangkahan. Prangkahan. Kung si Pupoy Isto Perez nga kontraktor ang pangutanon mo para sa iya, na trabaho na nila ang andang trabaho. So kinahanglan na nila makuha ang pundo para sa ila gintrabaho nga kabahin sini nga proyekto. Karon, kung pabayaan na banwa, rayang proyekto nga ra, suno sa impormasyon nga nabaton ko, halin sa duyong mga inspektor nga nag-usisa sang sitwasyon sa ning project dira sa Libakaw, nagpabutyag nga ginatugyan na nila sa LGU ang responsibilidad sa pagpatapos ang proyekto. Prangkahan. Prangkahan. Kaya ang Department of Agriculture nagpamalibad na nga magtaos ang dugang nga pundo para siling nga project kay man siling gani finance ang World Bank. Sa tugin estimar nga mga 261 million lang ang pagagamiton nga pundo tapos ang project 9.7 kilometers. Pero halos ubos na ang 261 million na release na, mga abyan. Sa kontraktor do yung nasambit nga proyekto pero ay matapos ang proyekto nga ginasugilanunan ta. Di kung gusto sang LGU Libakaw nga matapos ini nga project, bahala na sila nga magpangita sang adisyonal nga pundo para makumpleto ang project. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Karon ang problema sang LGU Libakaw, damo utang ang LGU. So nagapati ako nga way sang sarang makuhaan sang pundo ang LGU Libakaw para patapos ini nga proyekto. Farm to Market Road nga magaangot sa Barangay Manika kag Barangay Uyang. Karon, kung hindi matapos ini nga proyekto, way sang pulos duyong paggasto sang World Bank sang 261 million Farm to Market Road. Kaya man hindi man magamit. Kung may ara lang sang pwede magamit, ang mga taga-barangay Manika lang. Ang taga-barangay Uyang, hindi nila mabinipisyuhan ini nga proyekto banwa. Kay way pa man kaabot sa ila lugar ang karsada. Prangkahan. Prangkahan. Te kundi ang matabo sini, kung way sang pundo nga sarang maitao ang LGU Libakaw para sa completion sang project, wala, hindi ni magamit sa mga taga-barangay Uyang. Magamit sa mga taga-Manika, pero ang taga-Uyang hindi makabinipisyo sini. Ang matabo sa gihapon, kung may ara produkto ang mga taga-barangay Uyang, pas anon man gihapon nila ang ila produkto pakadto sa duyong natapos na nga dalan. Di ba lang? Kita mo kung kaisa do hindi mo maintindihan. Amo ni ganing rason kung nga ginapabiding ang project. Amo ni ganing rason kung nga ang nagapanawag kita sa mga bidders, intra kamo sa ginapabiding namon nga proyekto. Amo ning budget namo no 261 million.
9.7 kilometers ang pagatrabahoon nga dalan nga magaangot sang duha ka mga barangay sang Libakaw. Ti may ara nga mga kontraktor nga naga-intra. Kay para sa ila masarangan nanda. Pero pag abot na sang oras nga ginatrabaho kag makita nila mga abyan nga daw kulang ang 261 million, untat dayon sila trabaho. Pabayaan lang dayon ng trabaho. Kag isugid lang sa Department of Agriculture nga ti amo lang nang naabutan sang iyo 261 million. Pero sining ko gani sa itong ginpabiding ang project ginasugid sang Department of Agriculture nga ti 9.7 kilometers ang ginapabiding namon ning project ko 261 million. Hindi gali masarangan sang kontraktor kay basi kun maabuno pa siya. Ti karon pabayaan ta na lang mga biyan. Dugangan pa sining managahimos ang evaluation nga tihay ano muna kay hasta gilang dang masarangan sang 261 million. Drama sining mga evaluator kun kaisa. Mga kakunsaba man ni sila sa mga kontraktor. Prangkahan. Prangkahan. Ti ko ng evaluator na magsiling at astagin lang man masarangan diri sang 261 million, why na sang pwede mag-question da? Kay man sila ang gin-authorize nga mag-evaluate kung tama ba lang ginasugid sang kontraktor nga ti kulang ang 261 million nga pundo para sa 9.7 kilometers nga farm to market road. Ti pag magsiling ang mga evaluator nga tiway tamahimo, kaysa amon pag-estimar, amugid lang ni maabutan sang 261 million. Di karon ang proponent sang project, ang Department of Agriculture, why na siya sang sarang mahimo? Why man siya sang sarang kuhaan nga pundo? Hindi man po pwede nga tawgan mo tong World Bank ang magsiling ka nga dugangan mong pundo. Sa duyong gintao mo nga 261 million farm to market road sa duha ka mga barangay sa Libakaw. Energy Live Coverage. Prangkahan. Prangkahan. Hindi bala? Di karon, pas-anon sang LGU Libakaw, mga biyan, duyong problema. Ti paano ni Mayor Vincent Navarroza i-address ini nga problema kay why naman siya sang sarang utangan nga bangko kay daw halos inutangan na nila tanan sang nagligad pa. Prangkahan. Prangkahan. Ang problema sa Libakaw kay man utang sa wala, utang sa tuo, puro sila utang. Di ba? Inang ilagin pa obra nga moderno nga municipal hall utang na sa bangko. May ara sila ginutang 100 million para sa ila sining tawag sina command base dira sa Banwa Libakaw o 100 million. Pila ka 100 million ang utang nila subong sa bangko. Ti Aryo, problema na naman. Kaya silinggan isang DA, wala na kami sang ikasarang para idugang sa pundo para mapatapos gid ang farm to market road. So pwede man sila magdangop, basit na lang mabuligan sila ni Papa Jess Marquez nga madugangan sang pundo rayang proyekto nga ra para matapos. Pero siling ko gani sa makarang at kontrapartido sila da mabulubudlayan sila maglabi. Prangkahan. Prangkahan. Pinakadepende ini sa lakat sa panahon. Ang akon man lang concern diri mga abiyang ati, dapat matapos ini nga project para nga duyong mission kag vision ta nga maabot ang uyang sa rayang farm to market road nga ra, matigayon. Kaysa naman ginrason ta ang farm to market road pakadto sa uyang halin sa Manika, nga hindi man lang naton mga abyan maitao sa mga taga barangay uyang duyong karsada nga ilagin handom sa madugay na nga panahon. Prangkahan. Prangkahan. Sa plano abi mayad kita maplano. No? Mayad kita makalculate. Pero pag-abot sa implementasyon agay problema gali. So muning dahilan nga nakita kung kaisa nga may ara nga mga project nga hindi matapos. Kay ang mga kontraktor pag-abot sang oras nga nakita nila nga
Tapos nang aton pundo nga ginakinahanglan, bayaan ta ng project, bahala na galing, sabton ang salabton. Kaysa naman magdisponer pa kita. Prangkahan. Prangkahan. Oh. Sila gani, dapat ginasanksyon naton ining mga kontratista nga nagakontrata sa gobyerno nga ginapabayan nilang project pag-abot sang oras nga makita nila nga hindi na sila magkita. Now, siling ko gani ang project proponent Department of Agriculture sa rayang Farm to Market Road. So silang nagpabidding, sila ang nag-supervise sa implementation ng project, why labot ng Department of Agriculture. So kung paano isanksyon sang Department of Agriculture si Popoy Isto Perez sa sining project nga ra, bahala na ang Department of Agriculture. Sa side sang DPWH, kung may ara nga mga kontraktor nga hindi nila matapos ang project kag pabay-ananda, ang recommendation nga ginahimo mga abyan sang project engineer, di ba? Siling nato may slippage siya. Slippage, but silingon inang way matapos nga proyekto nga ginbayaan sang kontraktor. Pag may slippage ka na, hindi ka na maka-intra sa ginapabiding nga project sang DPWH. Pero way man na nagakatabo. May ara nga mga kontratista nga may records man slippage, pero nakaka-intra gihapon sa ginapabiding nga proyekto sang Department of Agriculture. Prangkahan. Prangkahan. Or Department of Public Works and Highway, mga abyan. Stand corrected. Tiyan mo nanda ko nga problema ta, nga ginapangatubang. Tiini 261 million. Daw sa maunsami na naman, kay di na ni matapos. Kay ginatugyan ng mga biyansang DA sa local government unit ang tanan kung paano nila pangitian pundo ang kulang. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Si Madam Merly Kabugnason nagapamati na sa aton, si Mr. Ardin Biniapot kagang pamilya Yabot nagapamati na sa aton sa Barangay Tambuan, Malinaw. Si Engineer Marlon Pilante naga-monitor man, bossing, good morning. Si Mr. Roberto Villanueva Subiaga or si Barangay Kapitan Roberto Villanueva Subiaga, good morning sa pagpamati, sir. Si Hiniroso Unaw Ninyo Nuevo, good morning man. Kag sa iban pa naton nga mga amigo nga nagasubaybay, hindi lamang sa Facebook kundi sa aton sa 107.7 FM, Energy FM, do yung mga nagasubaybay sa aton sa Aklan Cable Television, kag sa YouTube channel sang Kasimanwa ko, palangga ko. O sige, mabalik kami, dali lang. Pagkatapos kilamang sining importante nga mga pahibalo. Prangkahan. Prangkahan. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Papartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya nga to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Pamakal, sumagutin ka. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool,
American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. Sa Facebook, ang daming live viewers. Sa YouTube, ganun din. Hay, di naman sa pagmamayabang Classic talaga. Achuchu.